Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong pag-aaral ngayong umaga, again, ay continuation ng atin pong series on the parable of the Lord Jesus Christ. At sa araw na ito, ang ating pong pag-aaralan ay ang parable of the Good Shepherd and the Sheep. Subalit bago po natin basahin ang mga talata, nais ko po munang magpaabot ng isang luksang parangal at pagpupugay sa atin pong kapatid na namayapa na at umuwi na sa tahanan ng Panginoon. Ang atin pong kapatid na Gaying Ramos, butihing ina ng ating pong kapatid na Oji, Egay at yung pang si Jimmy at si Sally. Yan po, ang kanilang nanay ay sumapiling na ng ating Panginoon. Ang atigaying ang butihing asawa ng ating si Kuya Ikoy Ramos. Nagpapaabot po ang aking sambahayan ng taos-pusong pakikiramay at dalangin po ng aking puso na ang pamilya ay makaranas ng kapayapaan ng ating Panginoong Diyos at patuloy na ang kanyang pag-ibig ay sumama sa kanilang sambahayan. Kuya Ikoy, ang amin pong pakikiramay at dalahin ninyo ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Panginoon sa sitwasyon na inyong pinagdadaanan ngayon. Tayo po'y magpapatuloy, atin pong basahin ang talatang ating pagbubulayan. Matatagpuan po natin ito sa John chapter 10 verses 1 to 18. Atin pong basahin ang mga talata. Very truly I tell you, Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. Jesus used this figure of speech, but the Pharisees did not understand what he was telling them. Therefore Jesus said again, very truly I tell you, I am the gate of the sheep. All who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Just as the Father knows me and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. The reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita.
na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal kong mga kapatid, bagamat ang kwentong ito ay hindi direktang sinabi na isang parable, pero dito po ating mababasa that the Lord Jesus Christ speaks in a parabolic language. Isang pagkukwento ng makalupang halimbawa, kwentong makalupa, subalit merong makalangit na pagpapakahulugan. One of the most comforting images in all of the scripture was mentioned in our story for today. And that is the story that God is our shepherd. Ito na yata yung pinaka-comforting na kataga na pwedeng panghawakan ng mga mananampalataya. Ang Diyos ang ating pastol. At napakaganda ng paglalarawan na ito sapagkat ang buhay na walang nagpapastol ay isang buhay na walang direksyon. Ligaw, laging nakaamba ang kapahamakan. Subalit kapag merong nagpapastol sa iyo, nandun yung garantiya ng pag-iingat, ng pagsubaybay, ng pagpapala, pagpaprovide. Kaya ewan ko po sa inyo papaano inilalarawan ng inyong mga puso ang Diyos. Pero I would like to challenge you, if you want to have a life of comfort, of peace, in spite of circumstances, gawin ninyo na ang Panginoon ang inyong pastol. You are all familiar with Psalm 23. Ito po yung salmo ni David. At sa unang bahagi nito, sinabi ni David, "My Lord is my shepherd. I shall not want." Sapagkat ang pastol ay ang Panginoon. Siya po ay hindi lang provider ng sustenance, hindi lang provider ng mga pangangailangang material, provider siya ng pinakamalaking pangangailangan ng tao at ito ay ang pangangailangang espiritual. In the Old Testament, we hear that. Psalm 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want." But here, in John chapter 10, Jesus not merely point to a shepherd. Here in John chapter 10, Jesus declares that himself is the good shepherd. It is no longer a declaration of somebody, but here Jesus declaring that he himself is what David is describing in Psalm 23. This is not just a poetic image. This is a life and death truth. So the question before us today is this: whose voice are you listening to? Sinong tinig ang inyong pinakikinggan? Who is leading your life? Sino ang nagpapastol sa buhay mo? Do you belong to God, the Good Shepherd? Or are you following a strangers? Sagutin po natin ang mga katanungang ito. So let us look first at the context of our study for today. This passage comes after Jesus confronted the Pharisee in John chapter 9. In John chapter 9, we can see the story of the blind man, being healed by the Lord Jesus Christ. So the religious leaders rejected Christ and showed that they were false shepherds of Israel. Now Jesus exposes the difference between one, the false shepherds, meaning the Pharisees, mga hireling, hired hand, yun ang tawag ng Panginoon, and the true shepherd, referring to himself. So dito, binanggit ng Panginoon ang parable na ito para harapin yung mga nagpapanggap na mga pastol. At ito nga po yung mga Pariseo at mga iskriba na ang ginagawa naman sa mga tao ay
pinagsasamantalahan. At binanggit ng Panginoon dito ang paglalarawan sa kanyang sarili bilang ang mabuting pastol. Anong main idea ng ating pag-aaral ngayong umaga? So the main idea is this: Jesus Christ is the only true shepherd who saves, who knows, who leads, and lays down his life for his sheep. Yan po ang main idea. Yan ang main thoughts ng ating pag-aaral. So, una, puntahan natin ang pag-aaral, one verse at a time. Ating puntingnan ang unang katotohanan. Sa bibig ng Panginoon, binanggit niya na mayroong totoong pastol at mayroong bulaang mga pastol. Let us read the verses again. Very truly, I tell you, Pharisees. Sino kausap niya? Pharisees. Sino yung Pharisees? Mga hypocrites, mga mapagpaimbabaw. Sila yung nagsasabing ng isang bagay and thinking the other way around. Sila yung nagsasabing banal sila, hindi naman nila pinamumuhay. Ang tawag ng Panginoon sa kanila, mga nityong pinaputi, mga ulupong, mga hipokrito. Ito ang kanyang kausap. At ang sabi ng Panginoon, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way is a thief and a robber. Sino man ikang pumasok sa pastulan ng tupa at hindi dumaan sa pintuan at umakyat o pumasok sa ibang paraan, magnanakaw yun. Magnanakaw yun. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. Yung tunay na pastol dadaan sa tamang pinto. The gatekeeper opens the gate for him and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. And when he has brought out all his own, he goes on ahead of them and his sheep follow him because they know his voice. But they will never follow a stranger. In fact, yung tunay daw na tupa will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. Jesus, sabi sa verse 6, use this figure of speech. Ang ginamit po rito ni Juan ay figure of speech. But we can see that though John referred to this as figure of speech, we can therefore conclude that this is part of a parable. Kwento tungkol sa tupa, kwento tungkol sa pastol, kwento tungkol sa gatekeeper, at kwentong makalupa, subalit may makalangit na pagpapakahulugan. Jesus begins with the striking picture. Sabi ng Panginoon, anyone who does not enter the sheep pen by gate is a thief and a robber. Tingnan natin ang paliwanag nito ayon sa kultura ng mga Hudyo. In the ancient times, sheep were kept in a pen. Meron silang kural. And yung kural na iyon, na kung saan tinitipon ang mga tupa sa gabi, only the true shepherd entered through the gate. Yung mga lulundag sa bakod, yung mga hahakbang sa pader, sila ay mga magnanakaw. Dahil hindi nila alam kung nasaan ang gate. At hindi sila dadaan sa gate kasi mabibiso sila. So saan dadaan ang magnanakaw? Sa mga pader. So here, Jesus is saying, not everyone who claims spiritual authority is from God. Hindi lahat ng nagsasabing sila'y tagapag-alaga ng tupa ay mga tunay na pastol. Ubod po ng dami niyan ngayon. They claim that they love the sheep. They have concern for the sheep. What they are doing is for the sheep. But the reality, mga magnanakaw at mga tulisan na kunwari naglilingkod sa mga tupa, pero ang pinaglilingkuran ay ang kanilang mga bulsa at ang kanilang mga sikmura.
Napakarami nito. At ang tawag ng Panginoon sa kanila, hindi tunay na mga pastol, kundi mga false shepherds. And they come in secretly. Clueless ang mga tupa. Ang akala nila, ito ay mabuting pastol. Ang akala nila, dadalhin sila nito sa magandang pastulan. Ang akala nila, magpo-provide ito ng kasaganaan ng pagkain sa kanila. But they deceive. Because this false shepherd, they use people for their own gain. Ang dami niyan, mga kapatid. At libo-libo ang mga naloloko ng mga huwad na pastol na yan. Gumagamit din niya ng salita ng Biblia, ng salita ng Diyos, pero ginagamit nila ang salita ng Diyos para makapandaya, makapanloko ng mga tupa. And Jesus, on His time, was referring to the Pharisees. Mga Parisayo, mga mapagpaimbabaw, banal-banalan kunwari, pero hindi naman makita ang katotohanan nito sa kanilang mga pamumuhay. Ang salitang ito ng Panginoon ay totoo pa rin sa panahon natin ngayon, at higit na mas marami ang mga bulaang gurong ito kesa nung panahon ng Panginoong Hesukristo. Now, paano ba malalaman ang marka ng tunay na pastol? What are the marks of the true shepherd? Una, binanggit sa talata, he comes the right way. Dumaan sa tamang pinto. May pastor na nag-aakala na siya pastor kasi inordinahan niya sarili niya. Mahalaga ito, kapatid. Mahalaga ito, mga tagapakinig. Kailangan malaman ninyo sino ba nag-ordina sa pastor mo para maging pastor. Baka kanyang sarili lang. Sino ang kumilala sa kanya bilang pastor? Kasi sa panahon natin ngayon, 2-5 ang magpastor. Ubod ho ng daming pastor ngayon, babae, lalaki, may mga bakla at tomboy. Kine-claim, inaangkin ang pagiging pastor. Ang tanong, paano kayo naging pastor? Dumaan ba kayo sa tamang daan? O umakyat lang kayo sa bakod para maging mga pastor? Amen? Kakalungkot. Nako, mga kapatid, ang magpastor hindi ho basta-basta. Nag-Bible study lang Kalaunan, pastor na. Natuto lang magdasal. Inordinahan na bilang pastor. Dumaan ba sa tamang daan? May tamang daanan ng pastol. At ang pastol dumadaan sa tamang daan, hindi umaakyat sa bakod. Pangalawa, ang pastol recognized by the sheep. Kinikilala ng mga tupa. Bakit? Kasi kilala ng tupa ang tinig ng pastol. He calls them by name. Kilala ng pastol ang kanyang mga tupa. Alam ng pastol ang kanyang pinagpapastulan. Ngayon, ubod po ng daming mga pastol ng kalabaw. Hindi pastol ng tupa. Nakakalungkot. But this is a beautiful truth that the Lord is teaching us today. The shepherd, the real shepherd, he calls his own sheep by name. Anong ibig sabihin nito? Si Christ, may relationship siya sa kanyang mga tao, personal. In fact, sa Bible ang sabi, pag ikaw ay tinawag ng Panginoon sa kaligtasan, itinatala ang pangalan mo sa silong ng isinatala ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. He does not just know you as part of a crowd, He knows you individually. That is what a great and true shepherd does. At ang tupa tumutugon sa kanyang mabuting pastol. Ano response ng tupa? Ayon sa talata, the sheep follow him because they know his voice. Alam ng tupa ang tinig ng kanyang pastol. Alam ng tupa kung
Ito ay nalulungkot, alam ng tupa kung anong nais ng pastol. At lalong alam ng tupa kung nagsisinungaling yung kanyang pastol. Because the sheep recognize the voice of his shepherd. Amen? And true believers recognize Christ's voice in the scripture. Kaya yung mga tunay na mananampalataya, hindi maloloko yan ng mga bulaang pastol. Yung mga tunay na believer, hindi lang basta magtitiwala sa sinasabi ng mga nasa pulpito, titingnan nila sa scripture, titingnan nila sa nakasulat na talata ng Biblia kung totoo ang sinasabi ng mga pastol. Ngayon, ang gagaling ng mga bulaang guro nakakasite ng mga verses. Si Eddie Villanueva lang napakagaling sa Biblia mag-cite out of context nga lang. Ang gagaling bumasa ng Biblia, hindi lang tama ang interpretasyon. At yun po'y palatandaan ng mga huwad na pastol. Gagamitin ang talata ng Biblia para sa sariling pakinabang. Para mapuno yung kanilang mga bulsa, lumaki ang mga tiyan kakakain sa mga pakinabang na dulot ng mga tupa. Pero yung tunay na mananampalataya, magiging mapagsuri. Yung tunay na mananampalataya, titiyakin muna kung ang kanyang pastol ay totoong pastol. Mga kapatid, kung mapapahamak ang inyong kaluluwa dahil sa pananatili sa mensahe ng pastol na hindi tama ang pagtuturo, mapapahamak ka, lumayas ka dyan. Kasi hodang humanap ka ng mas malayong simbahan kesa sa tabi ng bahay mo, sigurado ka lang na ang turo ay tama at ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Huwag kayong magpadaya. Alamin mo yung pastor mo. Kilalanin mo yung pastor mo. That is the role of a sheep. Baka lumundag lang sa bakod yan at hindi talaga dumaan sa tamang pintuan. Follow him in obedience because the true believers, the true sheep will follow the voice of his shepherd in obedience kapag nakita niyang ito ay totoong pastol. Kaya in application, tanungin natin ang ating mga sarili. Kapatid, do you recognize Christ's voice in His Word? Nagtutugma ba yung nangangaral sa pulpitong pinupuntahan mo at yung sinasabi ng banal na kasulatan? Ngayon, ano ngayon ang mas matimbang sa'yo? Yung pambobola ng pastor mo o yung sinasabi ng Biblia? Kasi ang dali niyang pababawin, ang dali niyang palabnawin. Ang tawag doon, watering down the Word of God in the Scripture. Ngayon nga, yung mga pastor ng pulpito, napapaniwala mga tao, natanggap ni Jesus yung mga bakla, tomboy, dahil Diyos din ang gumawa dito. No! Yung rebellion ng puso, ibibintang mo na gawa ng Diyos. Yung pagkahilig sa lalaki, kapwa lalaki, ibibintang mo na gusto ng Diyos. At gagamit ng mga talata, palalabasin na si David, na po, ay isang bakla. Can you imagine? Napakatindi po ng mga paglalapastangan ng maraming pastor ngayon sa salita ng Diyos. Now ask yourself, do I recognize Christ's voice in His Word or am I more influenced by the world? Tandaan mga kapatid, point number 2, Jesus is the only door of salvation. Sabi ng John 10:7-10, therefore Jesus said again. Sino may sabi? Si Jesus. Ano sabi ni Jesus? Very truly I tell you, I am the gate for the sheep. Kanina sinabi siya yung mabuting pastol. Dito, sinabi rito na siya naman ang gate ng mga tupa. Tatlong analogies mga kapatid ang mapapansin natin dito. Jesus is now claiming that He is the door. The only passage for the sheep. Jesus now explains the metaphor clearly. I am the gate of the sheep. So meaning, Jesus is saying, I am the only way. There is no other way.
There is no other entrance into salvation. And this echoes John 14:6. I am the way, I am the truth, and I am the life. No one can come to my Father except through me. So, dito makikita natin yung exclusivity of salvation. Salvation is not by works, not by religion, and not by human effort. Salvation is through Christ alone, solus Christus. At ang sino man sa kanya'y sumampalataya, there is a promise of salvation. Whoever enters through me will be saved. Whoever enters through me will be saved. Jesus said, deny yourself, carry your cross, and come, follow me. Laging ganun ang panawagan. Pumasok ka, itakwil mo sarili mo, pasanin mo ang krus mo. Pero ngayon, ang madalas na turo, papasukin mo si Jesus. No, you need to enter. We are the sheep, and we must know the door, and the door is the only way. He is Jesus. And whoever enters through him will be saved. Notice the certainty. Not might be saved, but will be saved. Amen? John 10:10, ang sabi ni Jesus, I have come for them to have a life of abundance. I have come that they may have life, and life to the fullest. Anong ibig sabihin nito? Gamit na gamit ni Eddie Villanueva yan eh. Yan John 10:10. Ako'y naparito para magbigay ng buhay at ng kasaganaan ng buhay. Tapos, Eddie Villanueva will refer to that saan? Sa material, sa wealth, prosperity. Pero hindi yan ang kahulugan yan. Hindi po yan ang kahulugan ng wealth, ng comfort, ng earthly success. Ang pinag-uusapan po dyan ay buhay. Pagkatapos ng buhay na ito, it means forgiveness of sins, peace with God, eternal life, and joy in Christ. Walang kinalaman sa material na bagay. O ngayon, sabihin nyo sa akin, hindi ba ganyan ang mga gamit ng mga bulaang pastor? Gagamitin yan, John 10:10, para paniwalain kayo, naparito si Jesus para magbigay ng buhay. Bakit? Patay ka ba physically? Hindi naman, di ba? So, ibig sabihin, hindi physical na buhay ang itinuturo ng talatang ito, kundi spiritual na buhay. Naparito ang Panginoong Yesus nung tayo'y mga patay pa sa ating mga kasalanan, ibinigay niya ang kanyang buhay dun sa krus ng Kalbaryo, and because of His death, we now therefore have life. Spiritual life. At dahil doon, binigyan na tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Tayo na dating kaaway ng Diyos ngayon ay may kapayapaan na sa Diyos. At dahil sa kanyang kamatayan, meron na tayong buhay na walang hanggan. Higit na pinakamahalaga yan sa anumang bagay na material dito sa mundong ito. Sinabi ng Biblia, what shall profit a man if he gain the whole world and loses his soul? At ang isa pa sa napakahalaga, yung kapayapaan, hindi lang kapayapaan, kagalakan kay Kristo in spite of the circumstances. Sa kabila nung salat ka sa mga bagay na material, may kagalakan ka. Sa kabila nung ang kinakain mo ay tuyo, kaning lamig, o kape na walang tinapay, meron kang kagalakan. Pero hindi ganyan ang turo ni Eddie Villanueva at ng mga alagad ni Uriel Balano. Kailangan pagpalain ka. Kailangan nga, sabi ni Uriel Balano, after 10 years na nagpapastor, dapat may kotse ka na. Pa-level ka ng pa-level up. Dati, libo-libo lang, magiging 10,000 libo. Ganun ang utak, ang mindset ng mga pastor na sinungaling. Hindi yan mga totoong pastol ni Kristo. Ang pinagpapastolan yan, ang kanilang mga bulsa
at ang kanilang mga sikmura. Walang kinalaman yan, mga kapatid, sa material na bagay. Dahil ang binabanggit sa John chapter 10, si Jesus ang mabuting pastol na parito siya para sa mga tupa, hindi para sa material na bagay, kundi para sa espiritual. Ano contrast ng mga magnanakaw? Yung magnanakaw, naparito para ano? Para magnakaw, pumatay, at pumuksa. Ito ang trabaho ng mga false teachers. They steal your joy, they kill your soul, they destroy your life. Papaniwalain ka ni Eddie Villanueva na ang sumpa ng kahirapan. Pag mahirap ka, isinumpa ka. So therefore, kailangan yumaman ka. Magpursigi ka o masenso ka. Paano sa kabila ng pagpupursigi mo? Sa kabila ng lahat na nang ginawa mo, hindi ka yumaman. Ibig bang sabihin, habang panahon kang isinumpa? Gagamitin niya yung talatang isinumpa ka ano ba yung binabanggit doon? Saan ba tayo pinalaya ng Panginoon? Sa sumpa ng kamatayan because of sin. At ikaw mananampalataya, tandaan mo, nung namatay si Kristo, napalaya tayo sa sumpa ng kamatayang espiritual. Pisikal, mamamatay pa rin tayo. Bukas, makalawa, hindi natin tiyak. Lahat tayo mamamatay kung hindi pa babalik si Kristo. Walang makatatakas dyan. Yun nga asawa ni Eddie Villanueva. Itong si Joel Villanueva, yung senador ngayon, may patotoo yan halos isumpa niya Diyos nung namatay yung nanay niya Bakit? Katakot-takot ang claiming nila nagagaling yung nanay nila Hawak ba nila ang kapangyarihan doon? Hindi. Pero naka-mindset sila, turo ng tatay niya, turo ng kanilang relihiyon, kapag ikilay mo, makakamit mo. Patay din si Sister Dory Villanueva. Tanong, ano yon? Sumpa? Parusa? Di ba? Sablay na mga katuruan. Hindi nila maintindihan na meron Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na wala tayong magagawa. Hindi natin mapipilipit ang kanyang kamay. Hindi natin siya pwedeng pasunurin sa gusto natin. Kahit magkanda, lupagi ka sa lupa, kakiklaim ng kakiklaim. Kadideclare ng kadideclare. Pag hindi kalooban ng Diyos, hindi mangyayari. We cannot change His will and plan. Amen? Now, iyan ang palatandaan ng magnanakaw. False teachers sin. But what about Jesus? Christ gives life, spiritual life. Christ restores us from being the enemy of God, now part of His sheep's fold. And He saves completely. He who began a good work in you is faithful to complete it. Amen? Tuloy po natin. Anong gawain ng mabuting pastol in John 10:11-13? The good shepherd lays down his life. Ito ang pagsasakripisyo ng mabuting pastol. The thief comes only to steal and kill and destroy. Jesus said, I have come that they may have life and have it to the full. Jesus declared, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Yung mga hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. Mga kapatid, itong verses 11-13 is the heart of the passage. Sabi ni Jesus, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. So dito makikita natin
ang doktrina ng krus ni Kristo. The central is the cross. Jesus, not just a guide, He is a Savior who dies, and this is in theology called the doctrine of substitutionary atonement. Na tayo dapat ang mapako sa krus, tayo dapat ang mamatay, katulad ng tupang inihahandog sa Old Testament, tupa ang pinapatay at tupa ang inihahandog. Tama? Inilarawan tayo ng Biblia na tayo yung mga tupang yon. Dapat tayo ang patayin. Dapat tayo ang ialay. Pero dahil hindi sapat at hindi karapat-dapat yung ating buhay, may nagbayad nito, at ang dapat magbayad nito ay yung hindi nagkasala kailanman. Walang iba kung hindi ang pastol ng tupa. Ang pastol ng tupa ang nag-alay ng kanyang buhay para sa mga tupa. He dies in place of his sheep. Ito sinasabi ng 1 Peter 2:24. He himself bore our sins in his body on the tree. The tree referred to as the cross. Tingnan natin ang contrast ng mga upahan. Ano yung upahan? Ang sabi ni Jesus, the hired hand runs away when danger comes, does not truly care for the sheep. But Jesus, the true shepherd, does not abandon his sheep. He dies for them. Ito po yung tinatawag po sa Reformed doctrine na particular redemption. Jesus lays down his life, not for everyone. Jesus did not lay down his life for the goats, only for the sheep. It is not vague. It is not general. Christ died specifically and effectively for his people, for his chosen one, for his elect. Kaya ito yung doktrina ng limited atonement. Jesus did not die for every human being. If it was so, then dapat lahat ng human being will go to heaven. That is not the teaching of Christianity. Many will go to hell, for they are not chosen by God. Pinabayaan sila ng Diyos. Hinayaan sila ng Diyos. But there are people who are predestined to heaven, and they are the elect. And sila ang dahilan kaya namatay si Jesus. At sila yung mga tupa ng Diyos. Amen? Kung meron kayong tanong tungkol sa bagay na ito, willing ako na sumagot sa inyong mga katanungan dahil baka napaniwala kayo na yung John 3:16 ay para sa lahat ng tao. No. John 3:16 is very clear. Only for those who will believe. Ang tanong, sino yung who will believe? Only those who have chosen by God to believe. Salvation is not for all. Only for those who will believe. At sino yung siguradong mananampalataya? Yung pinagkalooban ni Jesus ng kanyang buhay. Kaya kapatid, kung ikay nananampalataya ngayon, kung ikay sumusunod kay Kristo bilang Panginoon mo, tagapagligtas, you deny yourself, you carry your cross, and you are following Him still today, you are part of His elect. You are part of His sheep. Jesus is the shepherd. He knows you, and you know His voice. And you will continue to follow Him. Amen? Susunod na punto, makikita natin yung intimate relationship between the shepherd and the sheep. John 10:14-15, I am the good shepherd, I know my sheep, and my sheep know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Paulit-ulit. I lay down my life for the sheep. Kilala ko ang aking tupa at kilala ako ng aking tupa. I know my sheep and my sheep know me. This is a very deep spiritual union. This knowledge is not intellectual only. Kilala mo ba si Jesus? Yes. Kilala mo bilang ano?
kilala ko bilang person of history. Almost every human being in this world know Jesus as a person of history. Pero hindi ganon. Dapat hindi lang to knowledge, kundi relational and covenantal. Jesus compares it to the Father knows me and I know the Father. This is very profound. The relationship between Christ and believers is as deep and eternal and secure as His relationship with the Father in heaven. Kaya tanong, do you know Christ personally? Or only know about Him? You only know about what He did. You only know what He accomplished. You only know about His miracle. Madali namang malaman yun. Basahin mo lang ang Bible. You will know Christ historically. But how deep is that spiritual union with Him? Gaano kalalim yung ugnayan mo talaga sa Panginoon? Do you know Him personally? At dito mga kapatid, pupunta tayo sa verse 16. Ang lahat ng nakipagkaisa kay Kristo gagawin niyang isang flock na meron lang isang pastol. John 10:16 says, I have other sheep that are not of this sheep pen. Huwag niyong kalimutan na ang kausap ng Panginoon dito, mga Pariseyo, mga nag-aakalang sila'y kabilang sa kawan ng Panginoon, mga Israelita na nag-aakalang sa kanila lang napunta si Jesus, pero sinabi ni Jesus, may mga tupa pa ako na wala pa sa kawan na ito, referring to the Gentiles. Referring to those elect people, elect children of God that not yet been called to repentance, not yet been regenerated by the Holy Spirit, not yet been transformed bilang mga sumusunod kay Kristo. At hindi babalik si Kristo hanggat hindi natatawag lahat ang kanyang mga pinili. Amen? Because Jesus said, they too will listen to my voice. Kaya wala tayong gagawin kundi mangaral ng mangangaral ngayon. Hindi pagalingan ng pangangaral. What we need just to do is to preach. And when the elect heard the preaching of the word, they too will follow like what we are doing today. They will listen to the voice of His shepherd. And there shall be one flock. And there shall be one shepherd. Kaya nga sa creed naniniwala tayo, I believe in the Holy Universal Church, the communion of saints. Part yun ng ating inuusal. O baka kayo hindi umuusal. Kaya mga kapatid, sa pananambahan ng tunay ng mga mananampalataya, hindi tinatanggal ang declaration of faith of the apostles. Ito yung landmark ng pagiging tunay na simbahan ni Kristo. Tinuturo, inuunawa, pinapakilala, ipinapaunawa sa mga miyembro kung ano ang sinasampalatayan. Nakakalungkot, ang daming simbahan, iniwanan na ito. Pampahaba lang ang tingin nila sa programa kaya tinanggal na ito. Hindi nila naiintindihan na this is vital. No wonder the churches are shying away, moving out of the orthodox teaching of the church because they have no knowledge of what they believe. Nabola na ng mga bulaang pastor. Nabola na ng mga tamad na pastor na wala nang ginawa kundi magsermon lang isang beses isang linggo. And that's it. Sasahod na ng 20,000 pesos, 15,000 or higit pa. Tapos maghahanap buhay pa uli sa iba. Ganon ang maraming mga upahang pastol. Hindi mga full-time, ang tawag doon ay hireling. Because this is basic. If you are truly called by God to the ministry, you will entrust to the Lord your life, your needs, and everything. Naranasan ko na yan mga kapatid. Naranasan ko na yan. Kayo dito, kayo doon. Sikap dito, sikap doon. Kulang pa din. Subalit sa isang simbahan sa Pilipinas, sa Cavite City, I decided to go on full time. Sinuko ko sa Panginoon ang lahat ng aming pangangailangan.
Nag-devote ako ng panahon sa pag-aaral, nag-devote ako ng panahon sa pangangaral, nag-devote ako ng panahon sa pagde-disciple ng mga leader. Hindi naman pinabayaan ng aking mabuting pastol ang aking pangangailangan. Simula noon, wala na akong tinrabaho, kundi ang ipangaral ang ating Panginoong Hesukristo at ang kanyang mga salita. Walang pagyayabang. Walang pagyayabang. Hindi po kami nagkulang. Walang pagyayabang. Hindi na po ako naghanap buhay dito sa Canada. The only thing that I did is to do the ministry of the Lord. Hindi rin sa pagyayabang, hindi malaki ang sweldo ng pastor. Sapat lang ang pangangailangan. Sa pangangailangan ang sweldo ng pastor. Pero totoo, kapag kilala mo ang pastol mo, susundin mo ang kanyang utos at bilang tupa, secured ang pangangailangan mo sa mabuting pastol. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid, I may not have a lot of money, pero wala akong utang. Ang utang ko lang, hindi naman pwedeng bilihin ng cash kasi wala naman kaming pambayad. Itong aming bahay, 15 taon pa hong babayaran ito. Pero konti na lang. Nasa kulang-kulang kalahati na po ang nababayaran namin sa bahay na ito. Naka-acquire po kami ng isang property. Kinuha ko ang equity ng bahay na ito na aming tinitiran. Ibinili ko po ng cash ng isang farm lot. Dito po sa Manitoba, yung farm lot na yon ay 7 acres. Malapit po sa lake. Kung ako man ay kunin ng Panginoon, at least natupad ko yung pangarap ng misis ko na iwanan ko siya ng isang lote by the lake, farm lot, na nun pa man pinapangarap niya. Meron po kaming 2 sasakyan, luma parehas. Yung mga anak ko naman po, tigi-tigisa na ng mga sasakyan. Bayad naman po na. Yung iba po may utang pa, pero yung kay Ru, bayad na po yun. Pero gaya ng sinabi ko, magtapat lang tayo sa Diyos. Bilang mga lingkod, hindi po siya magpapabaya. Bakit nga po ba hindi ako pwede magtrabaho? Sino po ba ang pwedeng pumigil sa akin? Wala. Even the church that I am serving right now, hindi nila ako kayang pigilin kung gusto kong magtrabaho. Madali po ako makakapasok because of my experiences. Madali po ako makakapagtrabaho sa gusto kong trabaho. Sinong pwedeng pumigil? Wala. But I know deep in my heart, hindi ko na po kailangan gawin yon dahil kaya ako ba gagawin yon para lang magkaroon pa ng sweldo at magkaroon ng pera? Hindi ko na po kailangan yon. Because my shepherd promised that he will provide. One shepherd, one flock. I have other sheep, Jesus said. And I must bring them also. Ito ang trabaho ng mga pastor sa panahon ngayon. Mangaral, mangaral, mangaral sa kahit anong paraan. Araw-araw, pinangangaral ko po ito sa Facebook. Ang pinapakiusap ko lang sa mga nakikinig sa akin, i-share ninyo. Dahil sa pamamagitan nito, yung hindi ko friend, yung hindi ko follower, yung mga hindi ko maaabot, pwedeng maabot sa pamamagitan ng nakikinig sa akin. Dahil ito ang ating trabaho, we must bring them also. Hindi para sa pagyaman ni Pastor Camia yan. Mga kapatid, meron po akong mini-ministeryohan. Higit pa sa Winnipeg Unida, sa labas ng Winnipeg Unida. Meron akong mga mini-mentor outside of Winnipeg Unida. Meron akong mga estudyanteng tinuturuan outside of my congregation. Wala akong hinihingi, wala silang ibinibigay. Paglilingkod dito dahil alam ko, dito ako tinawag ng Diyos. Hindi para sa anumang pakinabang ng aking bulsa o sa pakinabang ng aking sikmura. I am just being obedient to the voice of my shepherd.
Anong kahulugan nito? This refers to the Gentiles, binanggit ko kanina. And this refers to the universal church or the global church. Sana naiintindihan ng marami kung bakit tayo umuusal ng kredo. Pag dumating na rin sa portion na, I believe in the Holy Catholic or Holy Universal Church. It refers to the global church, the invisible church. Amen? Now, notice, sabi ni Jesus, I must bring them. Not, I will try to bring them. But the word is, I must bring them. Meaning, hindi siya babalik hanggat hindi niya nadadala ang mga piniling tupang ito sa loob ng pastulan. Christ, this is God's sovereign plan of salvation. Christ will gather all His sheep. And this is the unity of the church. One flock, one shepherd, not many ways to God, there is only one. John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. Not many shepherds. Jesus said, I am the shepherd of the sheep. There is only one Savior, one people of God. At pagdating ng araw, paghihiwalay ng Diyos, ang tunay na tao niya at ang mga hindi totoo. Paghihiwalay ng kambing, paghihiwalay ng tupa. Walang middle ground. Only the sheep and the goats. Amen? Panghuling punto. Point number 6. The authority of Christ over life and death. This is very comforting. Verses 17 and 18 says, the reason my Father loves me is that I lay down my life, only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. Kaya bang patayin ng Diyos? Hindi. Namatay ba si Jesus dahil kay Poncio Pilato? Hindi. Namatay ba siya dahil sa mga Romano? Hindi. Bakit namatay si Jesus? Because He laid down His life. Bakit siya nabuhay? Binuhay ba siya ng Ama? Binuhay ba siya ng Espiritu? No. He is the second person of the Holy Trinity. He has power and authority to give His life and to take it back again. And this is a voluntary sacrifice. Listen, Jesus was not overpowered by death. He was not defeated. He willingly laid down His life. Kaya sa Friday, bukas, ito po yung pagtutuunan natin ng mensahe, Biyernes Santo. Nawala po ang sound. Nawala po ba ang sound, mga kapatid? Naku, pasensya na ho kayo. Wala akong control dyan. Wala po akong pinipindot. Hello? Paki-message nga po kung nawala nga ang sound. Sabi ni Joms Labungray ay nawala daw po yung sound. Can you please thumbs up kung may sound pa ho? Kung wala na po ay titigil na po ako. Meron po ba? Meron po. Yan, meron daw po. Ayan, so magpapatuloy po tayo. So, Jesus willingly lay down His own life. At bukas po, kung kayo'y, sabagay, baka yung mga nasa Pilipinas, late na. Bukas po, yung mga taga Winnipeg o kung sino man po yung nakakarinig ng mensaheng ito, bukas po ay meron po kaming gawain at 2 p.m. sa Winnipeg Unida Christian Church. And you can join us sa pag-aalaala sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. At makikita rin natin dito yung resurrection power. Sabi diyan, all authority was given to me, authority to give my life, and authority to take it up again. Amen? So ano po ito? This points to the resurrection. It points to victory over sin and
over death. Makikita rin natin dito yung tinatawag na Trinitarian harmony. This command I received from my Father. So ang pagpunta ng Panginoon, commanded by the Father. The Father planned it, the Son accomplished it, and the Holy Spirit applies it. Amen? Mga minamahal na mga kapatid, this passage presents us with a clear and urgent reality. There are only two kinds of voices. Either the voice of the shepherd or the voice of the strangers. Kanina tinanong ko, ano ang iyong pinakikinggan? Boses ng pastol o boses ng estranghero? Take note also that there are only two kinds of people, the sheep of Christ and those outside His flock. Amen? Saan ka kabilang? So, bilang final application, anong pwede natin gawin? Una, i-examine natin ang ating mga buhay. Do you hear and follow Christ's voice? Or are you following the world? Second, we need to rest in Christ's care. If you belong to Christ, you are known, you are loved, you are secure. Can we say amen? Third, you need to trust in His finished work. Jesus shouted, "It is finished, tetelestai." He laid down His life for you. Salvation is complete in Him. And the last, follow Him daily. You need to listen to His word daily. Find opportunity to open the Bible daily. You need to come to Him in prayer daily. Importante yan. Obey His leading and always stay close to the shepherd. Amen? Minsan sinabi ng isang pastol, sheep are not safe because they are strong. The sheep are safe because they stay close to the shepherd. Amen? Bilang final call, if you are not yet part of His flock, come to the shepherd. Enter to the door. Trust in Christ alone as the way, the truth, and the life. And if you are His sheep already, belong to the fold, stay near Him. Listen to His voice in the preaching of your pastor and on the Word of God. And follow Him faithfully. Huwag yung umulan lang ng konti, hindi na magsisimba. Lumamig lang ng konti, tinatamad na. At kung ano-ano pang mga pagdadahilan. If you are part of His sheep, listen, obey, and stay close to the shepherd. Amen? Follow Him faithfully. Listen to His word. And stay close to Him. Tayo po'y manalangin. Lord Jesus, our good shepherd, thank You for laying down Your life for us. Help us to hear Your voice clearly, to follow You faithfully, and to rest in Your saving grace. Keep us, O Lord, from false voices, and lead us into eternal life. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.